The Mysterious Intern. Kabanata 14. Dahil sa karanasan sa traffic jam nung unang araw, at dahil wala siyang sariling kotse ngayon at kailangan pang mag-commute, mas maaga ng 10 minuto nag-training at nag-boxing si Brian Ye. Talaga namang nag-prepare siya ng bonggang-bongga para sa unang araw niya sa trabaho. First day of work, ayaw niyang malate at mag-iwan ng masamang impression sa mga bagong kasamahan. Kahit wala silang pakialam, ayaw niyang malate. Disiplinado talaga siya, Akala niya sapat na yung oras na pinlano niya. Kaya nga, nakakain pa siya ng breakfast bago pumunta sa opisina. Pero habang naglalakad, naalala niya na lahat ng kalkulasyon niya ay base sa pagmamaneho niya. Hindi kasing bilis ng pagmamaneho niya ang mga taxi driver, at minsan, ang mga driver, pasaway, Kung makikipagsiksikan sa mga tao, wala ka nang magagawa. Lahat ng kalkulasyon niya, boom. Wala na. Kaya ayon, hindi lang siya nakakain ng masarap sa kantin ng ospital, kundi mas nagmamadali pa siya kaysa kahapon. Namiss tuloy niya yung kotse niya, si QQ. Nakaupo siya sa opisina, nagrereklamo na ang tiyan niya. Naisip niya na tatawag ulit siya sa police station para itanong kung ano nangyari kay QQ. Kung ninakaw, kailangan niyang bumili ng bago agad. Doc Thomas Wang, maaga. Habang nag-iisip si Brian Ye ng bagong kotse, biglang may nagsalita sa pinto ng opisina. Narinig niya ang boses ni Dr. Thomas Wang. Si Dr. Thomas Wang ba, mag-round na? Naalala ni Brian Ye na kahapon, sinabi ng nurse na nag-round daw si Dr. Thomas Wang sa mga ward araw-araw. Kaya, biglang nagising ang diwa niya. Tumayo agad siya. Brian Ye, saan ka pupunta? Nagulat ang mga kasamahan niya sa opisina nang makita si Brian Ye na biglang tumayo. Doc Lee? Si Dr. Thomas Wang ba, nag-round na? Tanong ni Brian Ye sa isang doktor na nakaupo sa tabi niya. Oo, si Dr. Thomas Wang, sikat sa pagiging masipag dito sa ospital. Nag-round siya ng umaga, hapon, at gabi. Tamang-tama, nag-round na siya ngayon. Sagot ni Doc Lee. Sige, samahan ko si Dr. Thomas Wang. Nang makasiguro na nag-round na si Dr. Thomas Wang, hindi na nag-atubili si Brian Ye. Sinabi niya sa lahat, at mabilis na lumabas ng opisina. Na-impress siya kay Dr. Thomas Wang kahapon. Alam niyang profesional ito. Naisipan niya na kailangan niyang matuto mula sa kanya. Sa ospital, hindi naman siya mag-aantay na parang guro si Dr. Thomas Wang. Hindi naman sila magkakamag-anak, at wala namang obligasyon si Dr. Thomas Wang na turuan siya. Kahit gusto niya, wala naman sigurong oras. Para matuto sa mga kasanayan ni Dr. Thomas Wang at makuha ang karanasan nito, kailangan niyang samantalahin ang lahat ng pagkakataon. Sa ospital, ang mga rounds ay magandang pagkakataon para matuto. Hindi niya papalampasan ang pagkakataong ito. Oh, ang galing mo naman mag-show off. Hindi ba? Kailangan kong ipakita ang sarili ko sa leader. Mabait naman talaga ako. Pero sayang, mali ang kalkulasyon niya. Si Dr. Thomas Wang, hindi niya gusto ang mga ganyan. Mas lalo kanyang kakainisan kapag nagpapapansin ka sa kanya. Nang makita si Brian Ye na nagmamadaling lumabas ng opisina, nagtawanan ang mga doktor. Naisip nilang lahat na gusto lang ni Brian Ye na sumunod kay Dr. Thomas Wang para magpapansin. Ang mga doktor sa opisina ay mga veterano na sa departamento. Mas matagal pa ang kanilang pagtatrabaho kay Dr. Thomas Wang kaysa 2 taon. Kilala na nila ang ugali ng boss nila. Pragmatikong tao si Dr. Thomas Wang. Ayaw niya sa mga taong nagpapansin. Mas lalo kanyang kakainisan kapag nagpapapansin ka sa kanya. Sa halip kung talagang nagtatrabaho ka at nagsusumikap, mas lalo kanyang pahalagahan. Ayaw ni Dr. Thomas Wang sa mga formal na bagay, tulad ng mga ward rounds. Kung hindi, bakit sila uupo dito at hindi gagawa ng trabaho? Si Brian Ye, isang bagong dating, hindi pa nakakaalam ng mga bagay-bagay. Nagmamadali lang siyang sumunod. Gusto niyang magpapansin kay Dr. Thomas Wang. Hindi ba siya naghahanap ng kamatayan? Pero wala sa kanila ang gustong magsabi kay Brian Ye. Lahat sila dumaan sa mahabang pagsasanay. 5 taon o mas matagal pa sa medical school, tapos nag-training pa ng paulit-ulit. Dumating lang sila sa ospital pagkatapos ng mahigpit na pagsusulit. Sa puso nila, naiinis sila kay Brian Ye dahil may koneksyon siya. Gusto nilang makita siyang magkamali. Naisip na nila ang katapusan ni Brian Ye. Hindi alam ni Brian Ye ang mga komento ng mga doktor.
Kung alam niya lang, matutulala sila. Siya, isang doktor na nagtapos sa Oxford Medical School, itinuturing nilang may koneksyon. Lumabas siya ng opisina at dumiretso sa ward. Ilang sandali lang, nakita na niya si Dr. Thomas Wang at ang iba pa na papasok sa ward. Dr. Thomas Wang. Nang makita si Dr. Thomas Wang, mabilis na tinawag ni Brian Ye. Brian Ye, ano ang problema? Lumingon si Dr. Thomas Wang nang marinig ang boses ni Brian Ye. Nang makita si Brian Ye, kumunot agad ang noo niya. Naalala niya ang dalawang magkakamag-anak sa departamento. Ang laki ng ulo. Kahapon, kinausap niya ang dean, ang vice president tungkol kay Wesley Zing, pero mukhang hindi ito nag-work. Mabait naman ang dean sa kanya, pero pagdating kay Wesley Zing, pinakiusapan lang niya ito na magpa-picture. Sabi niya, bigyan ng gabay, at pag-usapan ang tungkol sa mga kabataan. Dapat daw silang magkamali. Dapat daw silang maging mas mapagparaya at magbigay ng higit pang mga payo. Na-disappoint siya. Kaya niya tiisin si Wesley Zing, pero kung may mangyari, sino ang magpaparaya sa kanya? Matitiis ba siya ng pasyente? Matitiis ba siya ng mga pinuno ng ospital? Tungkol naman sa mga payo, handa siyang magbigay. Ang mga kasanayan sa medisina ay ipapasa naman. Buksan ang puso niya, pero handa siyang magturo, at handa namang matuto si Wesley Zing. Palaging nagpapakita ang mga tao. Deputy ako, isang nangungunang mag-aaral mula sa Estados Unidos. Ako ang numero 1 postere sa mundo. Ayaw kong makinig sa kanya. Ano kayang gagawin niya? Dr. Thomas Wang, gusto kong samahan ka sa rounds, pwede ba? Tumingin si Brian Ye kay Dr. Thomas Wang na may pinanibik sa mga mata. Gusto mo akong makasama? Kumunat ang noo ni Dr. Thomas Wang nang marinig ang mga salita ni Brian Ye. Katulad ng mga doktor sa opisina, hindi niya naisip na sinusubukan lang siyang pasayahin ni Brian Ye. Dismayado siya. Ang mga resident doctor, intern, at nurse na nasa tabi niya ay nag-iisip ng parehong bagay. Lahat sila tumingin kay Brian Ye na parang nanunuya. Alam nilang lahat ang ugali ni Dr. Thomas Wang. Oo. Hindi napansin ni Brian Ye ang kakaiba sa reaksyon ni Dr. Thomas Wang. Tumango siya ng mariin. Kinikilig siya dahil matututo siya. Brian Ye, bago ka lang sa ospital. Marami ka pang matututunan sa ibang mga doktor. Tiningnan ni Dr. Thomas Wang ang pinanibik sa mga mata ni Brian Ye. Biglang nanlamig ang mukha niya. Pag-aralan mo ang puso mo para mag-aral ng medisina at magtrabaho. Mas mahalaga iyon kaysa sa anumang bagay. Talaga. Tingnan mo. Nang marinig ang mga salita ni Dr. Thomas Wang, tumingin ang mga residente, intern, at mga nurse kay Brian Ye na parang nagdadalamati. Okay. Ano ang ibig sabihin nito? Sa sandaling iyon, kahit na mabagal ang reaksyon ni Brian Ye, napagtanto niyang may mali. Ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Dr. Thomas Wang? Bakit parang may something sa mga salita? Pero hindi niya masyadong iniisip si Dr. Thomas Wang. Ang nasa isip niya ay ang pag-aaral kay Dr. Thomas Wang. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Dr. Thomas Wang, gusto kong samahan ka sa rounds. Gusto kong matuto mula sa iyo. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Taos-puso ang ekspresyon sa mga mata ni Brian Ye. Matuto. Sabi niya gusto niyang matuto sa kanya. Natigilan si Dr. Thomas Wang. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Brian Ye. Natigilan din ang mga kasamahan niya. Hindi nagtagal, hindi na nila napigil ang magbigay ng papuri. Mabilis ang reaksyon ni Brian Ye, at ang mga pisngi niya, talagang makapal. Nakakaloka talaga ang pambobola na ito. Pero sayang, marami na ang gumamit ng panlilinlang na ito, at para kay Dr. Thomas Wang, wala itong epekto. Sabi mo gusto mong matuto sa akin. Tumingin si Dr. Thomas Wang kay Brian Ye. Noong una, handa nang sabihin ni Dr. Thomas Wang kay Brian Ye na tigilan na ang pagpapansin, pero nagbago ang isip niya. Naisip niya na makabubuting kunin ang time bomb na ito ni Brian Ye at siyasatin ito. Okay. Nag-react si Dr. Thomas Wang na ikinagulat ng mga kasamahan niya. Karaniwan, hindi ba dapat malamig na humarap sa isa't isa si Dr. Thomas Wang? Oo, narinig ko na si Brian Ye ay pinilit na ma-recruit ni Vice President Zhao ang Dean. Ibang-iba ang relasyon niya kay Dean Zhao. Malamang na ayaw ni Dr. Thomas Wang na masaktan si Dean Zhao, kaya mas magalang siya sa kanya. Oo, nalaman ko kahapon na si Dr. Thomas Wang ay isang eksperto sa aming departamento.
Mayaman ang klinikal na karanasan niya at napakahusay ng mga kasanayan niya. Sana matuto mula kay Dr. Thomas Wang. Seryosong tumango si Brian Ye, tinitingnan si Dr. Thomas Wang na may taos-pusong ekspresyon sa mga mata. Nakakabigay puri ito. Nang marinig ang mga salita ni Brian Ye, nagtaka ang mga tao sa tabi nila. Lihim nilang hinangaan ang husay ni Brian Ye sa pambobola. Sanay na sila, pero mas naging intense ang tingin nila. Alam nilang kung may binago sila, masisiyahan sila sa pambobola ni Brian Ye, pero si Dr. Thomas Wang ay palaging ayaw sa ganoong hubad na pambobola. Gusto ba talagang matuto sa kanya ang batang ito? At huwag subukang pasayahin siya. Kumislap ang mga mata ni Dr. Thomas Wang ng pagkasuklam, pero nang makita niya ang taos-pusong tingin ni Brian Ye, nagulat siya. Forget it. Kahit gusto niyang talagang matuto or for other purposes, since he wants to follow, let him follow, just so I can also observe him. Sa pag-iisip nito, hindi na nagsalita si Dr. Thomas Wang. Tumango siya kay Brian Ye, tumalikod, at naunang naglakad patungo sa ward. Hindi man lang sinabi ni Dr. Thomas Wang tungkol sa kanya, at pinayagan ba talaga siyang sumunod. Nagtaka at nagulat ang mga tao sa tabi niya. Pero dahil walang sinabi si Dr. Thomas Wang, hindi na sila nagsalita para masaktan si Brian Ye. Matapos tingnan si Brian Ye na may kakaibang mga mata, mabilis siyang tumalikod at sinundan ang takbo ni Dr. Thomas Wang. Alam nilang napakahigpit ni Dr. Thomas Wang kapag nag-ikot, lalo na kapag ang mga pag-ikot ay isinasagawa 2 beses sa isang araw, umaga at gabi. Hindi sila nangangahas na mag-relax kahit kaunti. Salamat Dr. Thomas Wang. Salamat Dr. Thomas Wang. Alam ni Brian Ye na pinahihintulutan siya ni Dr. Thomas Wang na sumunod. Biglang lumitaw ang kagalakan sa mukha niya. Matapos magpasalamat ng 2 beses, dali-dali siyang sumunod na may kagalakan. Si Dr. Thomas Wang, na naglalakad sa harapan, ay nakinig sa 2 pasasalamat ni Brian Ye. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ng mukha niya. Sa anumang kaso, hindi bababa sa kumpara kay Wesley Zhang, mas mahusay ang poster na ipinakita ni Brian Ye. Marami pa. Neurosurgery, opisina ni Dr. Allison Zhao, ang Deputy Director. Isang tambak ng medical records ang nasa harap ni Dr. Allison Zhao, pero hindi niya ito gaanong pinapansin. Mga records ito ng mga kritikal na pasyente. Sanay na siyang dalhin sa opisina ang records ng mga pasyenteng may malubhang kondisyon pagkatapos ng ward rounds. Maingat siyang nag-iisip at nagre-research, gumagawa ng follow-up diagnosis at treatment plan. Para sa kanya, masyadong mabilis ang pagdedesisyon sa mismong rounds. Hindi siya sapat na maingat. Kahit na tinatawag siyang henyo, bata pa siya. Deputy Director man siya, alam niya ang kanyang mga pagkukulang. Kung ikukumpara sa mga veterano, bata pa siya, at kulang pa ang karanasan. Kaya, dapat siyang maging mas maingat sa pagdedesisyon. Karaniwan, agad siyang nagre-research pagkatapos niyang dalhin ang records, pero ngayon, hindi siya mapakali. Kahit sa rounds, hindi siya mapakilang. Kaya ang dami ng records na dala niya ngayon. Iniisip pa rin niya ang operasyon kahapon at ang taong inoperahan. Pagkagising niya kinaumagahan, tinawagan niya si Dr. Chen, ang intern na kasama niya, para alamin ang identity ni Brian Ye. Pero hanggang ngayon, wala pa siyang sagot. Nakakalungkot na mamis ang ganitong master. Tok tok. May kumatok sa pinto. Pumasok ka. Inalis ni Dr. Allison Zhao ang iniisip niya, umayos ng upo, at tumingin sa pinto. Director Zhao. Bumukas ang pinto, at pumasok si Dr. Chen na pawisan. Kumusta na? Nang makita si Dr. Chen, may pinanibik sa mga mata ni Dr. Allison Zhao. Director Zhao, tinanong ko na ang lahat ng surgical department. Walang ganong tao, at wala silang nagre-recruit na doktor, lalo na ang mga top expert gaya nung kahapon. Katulad ng sa atin, konti lang ang bagong graduate na residente at intern na nire-recruit. Kitang-kita ang pagkadismaya ni Dr. Allison Zhao. Mukhang wala ng pag-asa si Dr. Chen, isa pa, pumunta rin ako sa personnel department. May nire-recruit ang ospital sa medical technology at internal medicine department, pero isa lang yun. Kaya, yung tao kahapon. Mukhang hindi pala doktor sa ospital natin. Ibinaba ni Dr. Chen ang ulo. Alam niyang madidismaya si Dr. Allison Zhao. Ayaw niyang madismaya ang boss niya. Gusto rin niyang mahanap yung doktor na may ganoong husay. Pero totoo naman ang sinabi niya.
Hinahanap niya na ang lahat ng surgical department sa buong ospital. Mukhang hindi nga doktor sa ospital nila ang taong yun. Nung umaga pa lang, alam na niya ang posibilidad nito. Sa galing ng doktor na yun, anong ospital ang hindi gusto siya? Paano siya napunta sa maliit nilang ospital sa labas ng lungsod? Buti na lang patay na ang agarang amo ni Dr. Allison Zhao, kaya seryoso niyang hinanap ito. Hindi nga pala doktor sa ospital nila. Dismayado si Dr. Allison Zhao. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang puso niya. Kung hindi siya doktor sa ospital nila, ibig sabihin mahirap na siyang makita ulit. Ang konti na nga ng pagkakataon niya, halos wala na nga. Ang laki ng bansa, saan niya hahanapin ito? Hindi naman siya ang tanging doktor sa bansa. Siya, si Dr. Allison Zhao, isang henyo, nakakita ng ganitong opportunity kahapon. Napagtanto niya na may kulang pa siya sa medisina, na marami pa siyang dapat matutunan. Isang malaking opportunity yun, pero paano pa siya hihingi ng sobra? Tapos, kahit mahanap niya ang taong yun, gusto ba talaga niya maging student nito? Pagkatapos ng pagkadismaya, kumalma si Dr. Allison Zhao. Parang masyado siyang nag-react. Pagkatapos huminahon, bumalik sa normal ang ekspresyon ni Dr. Allison Zhao, naiintindihan ko. Doc Zhao. May sasabihin pa sana si Dr. Chen, pero pinutol siya ni Dr. Allison Zhao. Yung mga pasyente sa room 7, gawin mo na yung treatment plan, ready na ba? Bumalik sa malamig na ekspresyon si Dr. Allison Zhao. Gagawin ko po agad. Nagbago ang ekspresyon ni Dr. Chen, at muli siyang pinagpawisan. Alam niya na si Dr. Allison Zhao ay cold-hearted, pero alam din niya kung gaano kalupit ito pagdating sa mga takdang aralin. Malaki ang parusa kung hindi niya ito magawa. Kahit na matagal na siyang kasama ni Dr. Allison Zhao, hindi pa rin niya kayang tiisin ang pressure nito. Mabilis na lumabas si Dr. Chen para gawin ang takdang aralin. Pero pagkalabas niya, may naalala siya at lumingon kay Dr. Allison Zhao, Director Zhao, may mga reporters sa labas. Gusto ka nilang interviewin. Ano po ang gagawin natin? Reporters. Sumimangot si Dr. Allison Zhao. Mukhang tungkol sa operasyon kahapon. Mukhang pinromosyon ng mga pamilya ng mga nasugatan at ng traffic police. Kaya gusto nilang i-report ang ginawa nyo. Maingat na sabi ni Dr. Chen. Tanggihan mo sila. Sabihin mo hindi ako tatanggap ng interview. Walang pag-aalinlangang sabi ni Dr. Allison Zhao. Pagkatapos, dagdag pa niya, sabihin mong umalis na sila agad sa ospital. Ang ospital ay para sa mga pasyente. Huwag nilang istorbohin ang normal na operasyon dito. Ayaw niya ng interview at report sa media. Naiinis siya sa mga ganyang bagay. Kahit na, hindi niya tatanggapin ang interview na ito. Kahapon, kinuha niya ang credits ni Brian Ye. Ang papuri mula sa mga pamilya ng mga nasugatan, ang mga nasagasaan, at ang traffic police, nakakaramdam siya ng awkward. At ngayon, interview pa. Hindi niya kaya yon. Opo, sasabihin ko po agad sa kanila. Alam ni Dr. Chen ang ugali ni Dr. Allison Zhao. Inaasahan na niya ang sagot nito, kaya hindi na siya masyadong nagsalita. Lumabas na siya agad. Pinanood ni Dr. Allison Zhao si Dr. Chen na lumabas at isinara ang pinto. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay ibinaba ang ulo, kinuha ang mga medical records, at nagsimulang mag-aral ng seryoso. Habang sinusundan si Dr. Thomas Wang, habang pinapanood siyang maingat na sinusuri ang mga medical records at tinatanong ang kondisyon ng pasyente, mas naging sigurado si Brian Ye na tama ang desisyon niyang sumunod kay Dr. Thomas Wang sa rounds. Bukod sa personal na pagmamasid kay Dr. Thomas Wang, tinatanong din nito ang mga interns at residents ng ilang katanungan, at pinag-aaralan ang mga sagot nila. Isang kumpletong pagtuturo ito. Bihira ang ganoong opportunity kahit noong nasa Oxford pa siya. May mga doktor na hindi masyadong matyaga sa pagpapaliwanag. Kahit hindi direkta ang pagpapaliwanag ni Dr. Thomas Wang sa kanya, mas kapaki-pakinabang ito para kay Brian Ye. Pag tinatanong ni Dr. Thomas Wang, iniisip ni Brian Ye kung paano niya sasagutin. At pag nagbibigay ng sagot ang mga interns at residents, iniisip niya ang pananaw ni Dr. Thomas Wang. Pag-aaralan niya ang mga sagot nila, at makakakuha siya ng inspirasyon. Ang pinakamahalaga ay ang pagsusuri at pagpapaliwanag ni Dr. Thomas Wang. Napakahusay na tagapayo ito, at least sa paningin ni Brian Ye. Hindi sinisisi ni Dr. Thomas Wang ang mga interns at residents pag nagkakamali sila. Matyaga niyang sinasagot ang mga tanong nila.
Kumpleto at malawak ang paliwanag niya. Hindi siya nagbibigay ng karaniwang sagot, kundi nagbabahagi ng personal na karanasan. Hindi pa alam ng mga interns at residents ang kahalagahan ng mga paliwanag ni Dr. Thomas Wang, pero alam ni Brian Ye. Ang mga ideya ay wala sa mga libro. Mahalagang karanasan ito. Dahil sa kahalagahan ng opportunity na ito, sinasamantala ni Brian Ye ang lahat ng pagkakataon. Iniisip niya na bibili siya ng recording pen para ma-record ang mga sinasabi ni Dr. Thomas Wang. Nagulat si Dr. Thomas Wang sa performance ni Brian Ye. Tahimik lang si Brian Ye, parang invisible. Halos nakalimutan na siya ng mga residents, interns, at iba pa, pero pinagmamasdan siya ni Dr. Thomas Wang. Isa sa dahilan kung bakit niya hiniling kay Brian Ye na sumunod sa word round ay para obserbahan ito. Akala niya noon, gusto lang siyang sundan ni Brian Ye para magpapansin. Kaya hinihintay niya si Brian Ye na magkusa. Para masuri niya ang level nito. Pero hindi niya inaasahan na tahimik lang si Brian Ye. Akala niya noong una ay naghihintay si Brian Ye ng opportunity, pero mukhang wala siyang balak magsalita. Nagulat siya. Gusto ba talaga nitong matuto sa kanya? Nawala ang kaisipang yun kay Dr. Thomas Wang. Naisip niya, paano niya naisip yun? Ang mga ganitong tao ay may malalim na background. Mga anak ng mayayaman, gaya ni Wesley Zing, kahit mahina sa medical skills, mayabang sila. Paano sila magiging humble at matuto sa kanya? Kung talagang gusto ni Brian Ye na matuto, matagal na siyang nagtanong. O gusto lang niyang i-brush up ang sarili niya at magpapansin sa director niya. Para purihin ng director, o ni Vice President Zhao. Oo, siguro nga. Naging malinaw kay Dr. Thomas Wang. Kung nagpapanggap lang si Brian Ye, nagkamali siya ng kalkulasyon. Kung mahina siya sa trabaho, hindi siya pupunta kay Vice President Zhao para purihin ito. Hindi rin siya bibigyan ng dagdag na puntos sa job evaluation. Pero, paano niya malalaman ang medical skills nito? Biglang may naisip si Dr. Thomas Wang. Hindi nagsalita si Brian Ye, pero pwede siyang magtanong. Hindi na nagdalawang isip si Dr. Thomas Wang, at kumilos agad. Tumingin siya sa pasyente, at tumingin kay Brian Ye, Doc Ye, ano ang opinyon mo sa kondisyon ng pasyenteng ito? Okay. Bakit bigla siyang tinanong ni Dr. Thomas Wang? Nagulat ang mga doktor at nurses sa tabi niya, at naalala nila si Brian Ye, ang bagong doktor na sumusunod kay Dr. Thomas Wang. Tinatanong na ni Dr. Thomas Wang bakit ngayon lang niya tinanong si Brian Ye. Para masuri ang level nito. Oo, dapat nga. Tumingin sila kay Brian Ye na may pag-asa. Gusto nilang malaman ang level nito. Si Brian Ye, na iniisip ang sinabi ni Dr. Thomas Wang kanina, ay nagulat sa tanong nito. Napaawang ang bibig niya. Pero dahil tinanong siya, kailangan niyang sumagot. Sa tingin ko, ang analysis ni Dr. Thomas Wang ay napaka-thorough. Ang treatment plan na iminungkahi niya ang pinakaangkop sa pasyenteng ito. Wala na akong ibang masasabi. Totoo ang sinabi ni Brian Ye. Ang pagsusuri at plano ni Dr. Thomas Wang ang pinakamahusay, at least sa ngayon. Pambabala. Balita ko nag-aaral pa ako ng Sea Turtles. Ito pala ay nasa antas na ito. Tinatayang ako ay nag-aaral ng isang nakakabigay puri na propesyonal sa ibang bansa. Sa antas na ito, hindi nakakagulat na hindi ka ng ahas na pangalanan ang paaralan. Ang mga resident doctors at interns, pati na rin ang mga nurse na naghihintay sa mga salita ni Brian Ye, ay biglang nagpakita ng paghamak sa kanilang mga mata. Sa kanilang pananaw, ang mga salita ni Brian Ye ay walang iba kundi puro katarantiduhan, puro pambabala na walang anumang teknikal na nilalaman. Nadama nila na kahit na mas mataas ng kaunti ang kanilang antas kaysa kay Brian Ye, sila ang pinakamaliit, at magagawa nila ang anumang bagay. Magsabi ng kaunti ng iyong sariling opinyon. Sa puso ni Dr. Thomas Wang, nanlamig lang siya. Si Brian Ye ay hindi kasing galing ni Wesley Zing. Kahit na mahina si Wesley Zing, kahit papaano ay nagsasalita ito. Si Brian Ye naman, puro pambabala lang. Paano mabubuhay ang hinaharap nito? Kailangan niyang i-report ito kay Dean Zhao. Kahit saang department ilagay ang taong ito, hindi na niya ito hahayaang makapasok pa. Kinagat ni Dr. Thomas Wang ang kanyang mga ngipin at gumawa ng isang lihim na desisyon sa kanyang puso. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.